Well, Congressman, given what we know now about how difficult the process is, just in getting the complaints to hurdle even the sufficiency in substance, what are your expectations when it comes to the impeachment complaints of Vice President Sara Duterte? Well, yun na nga, ano? I hope that, kasi endorser din kami ng complaint, the first complaint against the Vice President, no? I hope that what happened today will not come back to haunt the impeachment proceeding against the Vice President. Anong ibig ko sabihin? Kung ang husga ng publiko sa nangyari kanina ay essentially artisan ang naging ang nagdetermine ng resulta nito, no, ay at nakita nila mabilis, no, ilang araw lang ay dinismiss ito. Sa kabilang banda, kung hindi maipakita na patas ang handling sa dalawang magkaibang impeachment complaint, ay maaaring magamit, no, ang handling sa dalawang impeachment complaint para sabihin na, well, talagang ang impeachment political lang yan. So do you think mas talina ngayon, no, yung komite, Representative Tinio? Kasi pagdating kay Sara Duterte, everyone will be comparing, bakit dito hindi nyo pinalusot pero dito pinalusot nyo? Do you feel that it will make, hurdling through the Justice Committee of the Vice President's impeachment complaints a lot harder? Yun na nga po ang sinasabi natin. Hindi maiiwasan na magkumpara ang publiko. Dito, sabi nyo, allegation lang ito. Bakit dun sa kabila may ganitong allegation? And so on and so forth. So, kung hindi nga patas ang magiging handling, ay, yung buong proseso ng accountability na impeachment ay, magkakaroon ng or mapapahina, no? Na ayaw nating mangyari dahil ito ang tanging mekanismo ng pagpapanagot pag pinag-uusapan natin, lalo na ang presidente, ang pinakamataas na opisyal na immune from suit.